So, nandito tayo sa loob ng Kindle Farm pala siya. And then, marami silang mga dito. Mungga, tingnan nyo ha. Yung kanyang eksena. And really worked hard to achieve. So, I Alright, paano sa ko? Alright. Diri na tao. Pwede ba diri ako? Look at that, oh. Ganito pala siya, no? Tapos natutuloy ang mga ganyan dito, oh. Laki-laki niya. Parang buong mukha pa. I know. Oh. Diba? Yun ba ding? Kung isang taon kong pinaghirapang rejuve tsaka pag-apply sa mukha. Ngayon lang, 10 seconds lang. Back to basic na muna tayo. My name is Kenika! Yan, hello. Yan po sinakyan natin, no? Yung trolley natin. Ayan. Basta pasok na po tayo dito sa, side roads of Skugog po siya. Around the area po din siya ng North Durham. Tapos maganda siya dito kasi lavender farm naman yung puntahan natin. So, malalaman natin yung eksena ng mga lavenders dito. Side roads of Skugog. Tingnan nyo, ha? Yan o. Yan siya. Diyan tayo papunta. Late na tayo. Malitan daw yung kanilang garden dito, pero yung ginagawa nila is more of cultivating as wild and as natural as it can be daw. So dito tayo maglakad-lakad. Bongga siya. Parang ma-feel mo talaga kung gaano kaganda yung pagmamahal nila sa sa nature and hari ko. Wait lang kasi mainit. Ko, mainit kasi pero nagbigay sila ng parang booklet para kung mag-tour ka daw dito pwede ka na lang mag-check sa may mga spots, pwede mo ma-check kung ano meron dito, anong pinagagawa at ang mga efforts daw nila para ma-ensure na ma-preserve nila yung nature. Kaya yun, pero yung main nila dito, main plant nila dito na pinapropagate is lavender. So, tingnan natin ano yung forma ng lavender. Oh, wow! Ang bango pa, oh. Bango ng ano. Tingnan nyo, ha? I try to foster sustainable farming. My husband, my mom, and our kids. We also have a little hobby farm. It goes back in history about 2,500 years. We have evidence from the Egyptian pyramids. They kind of slow down. We have an interactive weaving board where I ask visitors often just to pick some lavender, pick some grass, and leave a little bit of it in our weaving boards. We also have some chimes. Yeah, so all of those elements kind of help visitors interact with our garden. So I have an option for you right now. What would you like to do? Would you like to do the mindfulness spiral, or would you prefer to go and learn about the insect hotel?
insect hotel? Yeah, yeah. Okay. So let's go to the insect hotel. Will we have time to see the artists that you featured in? Aray ko. Ayan, punta na tayo sa ano. May pupunta na tayong insect hotel. Kagubatan siya, parang wilderness ang peg. Parang lavender, oh. Malit lang pala siya, no? It up, and I say don't. Just leave it. Because a dead piece of wood supports about 1,000 different species of all things like lichen, mushrooms, insect, and offers a lot of homes. You can see spiders building little homes, little cocoons as well, so it just becomes one area. But just for learning purposes, we just wanted to let this with the lavender, local soap production with the lavender. I make a lot of different. Bongga siya ay. May insect lang sa loob nito. Bongga siya kasi sa plant daw nag-ano. Kaloka, oh. Gumawa daw yung insect ng bahay sa loob ng parang tao na gumagawa ng bahay sa parang tree house. Ay, nice dito, oh. Walking ka dyan. Pwede ka mag-ano. Prenup. Photo op. Diyos ko. Sakit na ng ano, eh. Ito ano siya, insect hotel daw. Oh my God. Masakit na ulo ko. Ito na yung mga lavender, di ba? Oh, di ba? Oh. Char lang pala siya. Kamalit lang pala siya, no? Diyos ko. Hindi ko na talaga hindi ko na kaya. Magtapon na talaga tayo. Oh, Diyos ko. Ayan. Init na kasi. Uy. Dito lang tayo, oh. Diba? Ang ganda lang pala siya. Tingnan niyo yung lavender garden. Meron lang siya. Hindi siya masyadong malaki and doesn't grow like ano. Pero dito kasi ang ginagawa nila para ma-include siya sa tours down ng ano. Yun. Marami silang mga iba't ibang klaseng wildlife species. So, they're mixing it up para hindi siya magiging ano. Para attractive siya sa ibang ano, diba? Kasi alam niyo naman pag wildlife, nagiging attractive talaga yung mga ano, yung mga ibang species. Na-attract yung ibang species kapag the more like wild or messy or parang sa amin pa parang sagbot lang ba, parang iniwanan lang ba hanggang sa tumubo yung mga ganyan-ganyan. So, doon siya nagiging mas ano, mas attractive. So, mga bees. Alam mo kasi dito, very important kasi sa kanila yung pag-preserve ng nature. So, they have a lot of studies, mga focus yung mga studies nila sa how to propagate, what are like the best species to or plants to use to attract natural bees, wild bees, honey bees, ganun. Yun siya. So, para sa atin, parang wala lang, hindi siya masyadong ano, no? Pero, wildlife wise, like, ang daming mga gandang mga species. Yun nga. Tayo kasi, mga Pilipino, mahilig kasi tayo sa mga, ano, aesthetic. Kaya patuloy tayo mag-visit dito and tinapan natin yung iba-ibang parts kung anong meron doon, ha, para may ipakita ko sa inyo. Hello. Did you see the lavender inside? Yeah, I'm about to go and Really pretty colors. Thank you. Longs for you, but it's like that. So, ito pala siya pag ano. Yeah. Ayan, oh. Think of something like I'd love people. Humaba pala siya.
Yeah, thank you so much for the wonderful tour. Yeah, you're welcome. This if you is a have beautiful any questions, space. well, we open always open. Okay. Oh, ay, sorry. Ah, may mga extra na pa. Ay, ito pala siya. Oh. Bye. You're very welcome. Para siyang mga palaspas. Maybe reach your other hand. Ito may mga sabon. Yeah, so if you have any questions, let me know. So some of the artists you will see that we're collaborating with here are our local bean keeper, a local jam maker, a local soap maker. We have a lot of the postcards are from artists that have painted here on plein air. You will see the baskets here from the local basket weavers. So those were the workshops that we had over the summertime. Those were the baskets over here. Why are you hanging these lavenders? So this is technically our drying shed. So when we harvest the lavender, it has to be hung upside down like this in order to preserve it and for us to be able to have it all year long and use it all year long. So the color stays purple. Yeah. It stays like this until actually probably for 2 years. Oh. Yes. So the longevity. And then the lavender sachets that we make, you probably will have them for 4 or 5 years. So the longevity of lavender is incredible and it just doesn't go bad. Ayan, so ganun pala. So yun yung konting ano nila, parang store, parang shop. Nagdadry doon yung kanilang lavender. Bongga siya, small acreage farm yung daw siya. Nice, kasi nape-preserve nila. So ulit sa tayo, tinan yung ano ng trolley namin. Chaneng! Town trolley. Diyan silang lahat pero bahala na sila. Ay. Tayo, goodbye po. Thank you, Lavender Blue Artisan Studio. Woo! Last call. Yeah. Sorry. Ayan. Okay na tayo. Spicy. Hindi? Very spicy. It's all run by family. We started out as a dairy farm, and then we planted strawberries for my mother-in-law as a wedding gift, and it sort of blossomed into a farm. Ayan, ito na tayo sa Willow Tree Farm sa Port Perry. Gosh, kaloka. Ang anghang nang nakain ko po. Very, very spicy. Kaya medyo na tayo. Na gulo-gulo buhay saglit. Pero, ayan. Hala. Bongga ang farm nila ay. Tinan nyo ha, bongga. May hagdanan yung mga kambing. Tinan nyo. Ganda. Yan oh. May mga eksena silang ganito oh. Oh, di ba? So sila ang pinapaakyat tas para makipagkaibigan, ganun. Dito naman oh, may dating may old tractor sila. Ito yung magandang farm. Sa likod na siya, dito nila ginagawa lahat. Maraming mga apple cider, mga ganun.
Photo. Oh my God, how old are they? Sakay tayo dito. I don't think so. 'Cause you're running. Ayan. Open tour. Have you scared of spiders? Sakay tayo para makakita tayo ng ano. Yeah, what a failure on your part. Sana. Ang gandang init. Down here. That's Chihuahua cows, and I did have a new pass on Saturday. I'm kind of excited. But if you look through there, is where we have some of our sheep all on the front back there. So see, even that tractor, that's why it's like difficult to have the like the tourism and the farm because there's so many trucks. But here's where we have some broccoli cauliflower that we're so we pick specialist plants here on the farm, and that's so we can continuously harvest. And looking back this way, you can see the sheep. Of course, the cows have gone. They don't like to be on camera. I feel like they're like monkeys. They know. So this is where we can get off quickly, and we can just walk here quickly, guys. Ko, So, if you guys kalokang init naman, oy. Ewan ko. Bakit naga? Pero tuloy-tuloy ng labat. Mga strawberries wala. Nag-early na sila ng plant. Let's go. brought it over here, so we're forward in Ito, ang ganda. Ang lilit ng mga strawberry, oh. Grabe. Ano yun, oh. Bongga siya. Lawak-lawak pala. Ang laki-laki. Ay. Ito sila mag-usap-usap. Laka, lobat na tayo. Pero, ang init-init kasi guys. Tignan nyo, hong. Hello, kiss ka lang. From farm to mouth. Nadaan ng market. Hindi na siya farm to table, hindi na siya farm to fork. Dito naman, farm to mouth. Like, ah! Let's go. Is it good? Yeah, delicious. Ah! Ito na. Dito na tayo. Let's go. Ang init-init nga lang. Ay, sakit sa ano. Tignan nyo, oh. Mga berries. Oh, dito tayo. Pero talaga, farm to mouth. Farm to mouth. Mmm! Mmm! First time ko to actually nakakain ng ganito. I wasn't gonna say anything, but What is this? The blue blackberry? blackberry. We don't do Lawat na tayo guys ha, mag-change muna tayo ng battery.
Ayan, Diyos ko, ang init-init, Diyos ko. Sabi na, yung sinakyan namin ang cute-cute, oh. Dito naman tayo sa Archibald's Estate Winery, Diyos ko. Alak-alak naman to. Tara, pasok tayo. You know, we're hoping we've got a few years left here. I can't imagine 27 years ago when we opened the door of the winery that I'd be standing here right now, you know, telling you this kind of story, but you never know. It's a happy story for us. You know, we have had some years that work out better than others, but we still like working together, and who knows what's going to happen. They're thirsty. Anyway, so I was interested in wine, and once we started making fresh cider as one of our value-added add-on things, we recognized that not every weekend do you sell every jug of cider that you make. And of course, it's got a limited shelf life, so the next step was to turn some of the cider that was going to go bad by next weekend into wine. And we did it for our own purposes to start with, and a few friends and family gave us a little push again. Wasn't quite like the hailstorm, but we were encouraged. And then 27 years ago, that all turned into having a license to make wine, and we've been doing that ever since. So it's an apple wine called Ida Red, and most of you would know that if you're going to taste more than one wine, you should do the driest one first. Yeah, we call this one Ida Red Oak Age, so there's a little hint of French oak and an awful lot of an Ontario-grown apple called Ida Red. Bestseller, perfect for a summer day, goes with just about anything and everything. Thank you so much. Ayan na. Pinatry kasi kami ng apat na klase ng mga wine. Parang may wine cider testing kami. Parang apple cider testing. Kaya apat na klase. Di, syempre pag makatry ka na, malasing-lasing ka na. Nakabili tuloy ako. Nakabili ako ng tawag nito. Para siyang ice wine na lalagyan, pero masarap siya. Spiced din siya. Spiced wine. So dito siya. Isa ito sa mga magandang puntahan pag nandito tayo. Ano siya? Archibald. Ano yan? Archibald Estate Winery. Ganon. Pero pasok tayo kasi lasing-lasing na. Small business, right? Ayan na. Sinakyan natin, Dito tayo sa Tyrone Mills. Let's go. They were exporting to the United States and Great Britain. But by the 1870s, the economy, the flour industry, everything was changing. This became a feed mill. They modernized the big mill in Bowmanville, and that's where they did the flour at. Ayan, nandito na naman po tayo sa Let's go, wait lang. Nagtaka mo siya malapit. Dito tayo sa Tyrone Mills. Ayan siya, so gumagawa pala sila ng lumber, flour, and cider. So from lumber, kahoy, syempre pure Canadian, tapos gumawa silang cider and all. So dito tayo papasok para makita natin yung mga existing nila na mill na nagka-cut ng kahoy for like 100 180 years daw. Check natin, ha? Yan, napasok tayo dito. Welcome. 1846 pala siya, Wow! Malamig dito. Tignan nyo guys, Ayan pala, naikot-ikot pa din, Uy! Amoy, siya, factory. Donuts? It's the donut. Ah! Donut.
Wow, thank you very much. You going up? Yes. Ayan. No. Oof. Oh. Laka. Oh. Tingnan nyo. Oh. Wow. Step magaw ng mga kahoy. Oh. Kaloka. Naikot pa siya, oh. Well, actually, the township flower with the white flower, the diet would be originally when it was the flour mill, is it had these big, long, real sifters. Grabe, oh. Oh, nagalaw-galaw pa siya. Naalala ko tuloy yung bata pa ako kasi yung mga kapitbahay namin, may mga shop sila, mga furniture shop. Marami din mga ganito. So dito may nagkukuha ng mga tawag namin bagaso. Ano ba yun sa Tagalog? Yung sawdust. Sawdust siya sa English, di ba? May pa-sawdust si Badi. Sawdust siya sa English. Ayun nga tawag namin bagaso. Kasi nang ginagawa namin pang sinusunog para maluto yung kanin. So parang yan siya. So nice siya dito. Yeah, you know, Yung laki ng siya, oh. then, you know, Maganda siya. At dito may pond. Ah, ito pala yung sinasabi nilang pond. O, di ba? Ay, bongga dito. Mafe-feel mo yung environment. Charot. So yun nga, yun sa mga ginagawa namin nung we were still young pa kasi bagaso talaga. Kasi di ba mahal yung gasol, shellane. Shellane kasi meron sa amin before. Shellane, tsaka minsan kahoy. Tapos, syempre, pag nasa city ka, kasi city na kasi yung sa amin, mahirapan ka na maghanap ng kahoy. So, yun na, bagaso kami sa kapitbahay namin. Siguro mga 1, 2, 3, mga 4, yung mga kapitbahay namin may mga furniture na upholstery shop. So, ganun. Para makatipid, ginagawa namin bagaso. Tapos meron silang dito, mill pond. Ah, ito pala sinasabi nila, mill pond. Maganda siya, tingnan nyo ha. Tingnan nyo, oh. Tsaneng! O, diba? Yan. Tapos nice siya dito, chill. Pwede ka mag-chill, upo-upo. Tingnan nyo, oh. So may mga upuan sila yan. Upuan, doon din. Kasi manonood ka ng ganyan yung sa ako yan. Parang mga bagaso. Hindi ata yan bagaso. Parang mga algae ata yan. Overpopulated ng algae. Tapos yan lang mga ayan ko, ano ba yung mga anong klaseng ba yan? Plants. Ayan, so dito tayo. Ito yung very old na Ito talaga siya, nakakano talaga yung ganda ng ganda ng Durham region. So, marami ka talaga pwede magawa pag nandito ka sa Pag nandito ka sa, kung nasa Toronto ka lang, tapos you're trying to spend more time with your family or sa mga anak mo, kung may anak kayo, or with your friends. Kailangan nyo talagang bisitahin yung Durham region kasi marami talagang pwedeng puntahan at pwedeng gawin. So, this is really, really a nice place to go and experience yung mga ganitong bagay. So, wag niyong kalimutan. Nandito tayo sa, mahalog na ako. Let's go. Ang init-init kasi. Let's go. Yan. Tapos may pa sila ito, may pa-eatery. Parang bakery and eatery.
Cute din siya, oh. May mga mayana. Ano ba to? Ano nga tawag nito, oh? Ano siya, oh? Chill type lang siya. May cute din sila na ano, oh, parang fountain. Yung water fountain, oh, pero nice siya. Chill type. Maganda siyang daanan kapag kami ano kayo. May pupuntahang lugar. Ayan, tas may libre tayong donut. Tapos yan na yung ating sinakyan, oh. O, diba? Cute naman siya. Chill. Ayan. So ngayon, alis na tayo. Salamat po ng marami. Ito po yung kanilang Facebook tsaka Instagram. I-follow nyo po pag gusto nyo po silang puntahan. Thank you, Tyrone Mills. La. Thank you. Time to go. No, I know. You can't control it. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you for the photography. Dito tayo sa ating sa bus natin pabalik ng downtown Toronto. Nakakalok. Rest na tayo and then I'll tell you more sa mga pangyayari kanina. Tapos sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-vlog for ilang buwan para malaman ninyo, ha? Pero ngayon, dito rest na si Bading. Nakapag-feeling? Ayan! Hello, Diyos ko. Haggard na tayo. So yan, dito na yung ating sunflower natin from the sunflower farm. Salamat po ng marami. And nag-say goodbye na kami sa kanila. Nakatulog ako sa biyahe kasi ang hirap po silang, kapagod kasi yung biyahe kasi puro ang tawag nito. Ano siya ba? Labas ka, ang init-init, tapos pasok ka na naman aircon, tapos labas na naman. So, nakakalula siya. Sumakit yung ulo ko. Sumakit yung bewang ko. Sex bomb yan. Hindi, so ngayon, nag-say goodbye na ako sa kanila. May konting na kami, discussion. Tapos, dito na tayo ngayon sa Fairmont Royal York ito. Sarap natin yung Union Station, yung parang central station ng Toronto. Yan siya. Diba? Ganda-ganda. Anyway, maglalakad lang ako ng mga 15 minutes siguro. Papunta sa bahay ng friend ko kasi doon ako natulog kagabi. Kasi nga, hindi na tayo nakatira sa downtown ngayon. Doon na tayo sa Brampton. Pero, hopefully, naghahanap ako ng bahay sa downtown. Ng room ulit. Para makabalik kasi may work permit naman tayo. So, makakapaghanap tayo ng trabaho. And then, go back to vlogging and sharing everything that I can to all of you guys. Ngayon, maglalakad muna tayo, ha? Kasi, mahirap kasi mahirap yung vlog nun. Vlog ng vlog ba? Ayan. Ang ganda ng araw na to, in all fairness, is very sunny. Very hot. Tapos, dun sa sunflower farm, 2 weeks na lang kasi siya, malalanta na yung sunflower. So, i-recycle nila yun, ginagawa nilang pagkain para sa mga birds. So, ganun. And after that, yun na siya. Kakainin nila, marami daw mga birds doon kapag palanta na yung mga flowers. So, right now, eksena muna tayo. Maglalakad muna tayo, ha? Sorry. So, ayan, nandito na po tayo sa bahay ng friend ko. I knew it. Sorry. Ayan, everyone. Kalok pa nahulog yung camera. Ayan, nag-ayos na tayo. Dito tayo sa bahay ng friend ko, si Zach. Tapos, yun nga siya,
Ayan. Ganito ko na lang siya, no? Wait, ayusin ko muna. Ayan, so tapos na siya and dito lang po tayo. Kailangan ko nang itas yung ano ko, eyeliner ko, pero yan na lang. Alas na tayo ngayon kasi habol na natin yung train. And then, yung train papuntang Brampton. And then, hopefully, also, halay ko. Let's go. Loka. Nahulog kasi yung camera ko na medyo na-stress ako saglit. Yan. Hindi tayo makapag-video dito kasi nga bahay naman ito ng friend ko tapos nakakaya naman kasi sa kanila, diba? Ganon. Hopefully, tuloy-tuloy natin pagbalik natin sa ating yung pagbalik natin sa ating pagbablog. And grabe, kaganda ng araw na to. Ang dami-daming experience na nagawa natin from different sectors or spots po ng Durham region. Pero mostly siya, North Durham siya. I hope na nasiyahan kayo sa mga pinagagawa natin today. And yeah, tara muna, let's go make habol to the train. And everyone, nandito na po tayo sa sa ating Uber papunta sa Union Station lang naman. Malapit lang naman siya, pero ito siya. So yun siya na nangyayari, no? So, ito So siya lang sasakyan niya. Anyway, malapit lang siya. Kaya doon na lang ako sa tipid-tipid. Kasi dami kong dalang gamit. Yan. Tinumukha natin. See you later na lang, mamaya. See you later na lang pala kasi muna tayo. So, nag-retouch kasi ako saglit. Kaya ang puti ng mukha ko. Sa flash yan, hindi yan sa totoong Kaya din lang naman yung mukha natin sa real life. So, let's go to Union Station na. Yung mga Uber dito. Or Lyft, diba? Tesla yan. Ayan, nandito na tayo sa train station. Oh my God, time check. 11:30. And, last trip na siya, 11:34. So, 4 minutes na lang alis na. So, maraming mga tao. Kasi maraming bumibiyahe from Brampton to downtown para mag-work or mag-gaito or mag-ganyan, whatever. So, yun siya. Ito na tayo. Biyahe muna tayo, ha? Yan, sa bahay na po tayo. Oh my God, haggard na haggard talaga. Hindi pa talaga ang eksena, pero talagang hindi makakalimutan yung ganda ng Durham region. Ang dami talagang mga dapat pangpuntahan dito sa Ontario, province ng Ontario at sa buong Canada. Tapos, especially din sa mga karatig lang ng mga places sa GTA or karatig places ng GTA. Diba? May mga Durham region, may mga Peel region, may mga Niagara region. Ayan, so masyadong masaya yung ating naging trip for today. And yeah, hopefully we could get back to regularly uploading our daily vlogs. That's all for today. Maraming salamat po. Kakain po tayo ngayon kasi nagutom. Nalasing ako sa wine. Salamat po. Have a good day. Wherever you are in the world, stay happy, stay healthy, and don't forget to keep on dreaming. Bye!